Tiniyak ng Justice Department na walang halong politika ang pagpapaharap kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kaso niya sa Pilipinas, sabay giit na pagkatapos niyan ay saka lamang tatalakayin ang posibleng paghingi ng Amerika kay Quiboloy. Nakatutok si Salima Refran. You have the right to remain silent. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy, naghahanda na ang Justice Department sakaling hingin siya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request very soon. We have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. Naharap sa sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Habang may mga kaso na siyang qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas. Kapwa naglabas na rin ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Quiboloy. Ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Quiboloy sa justice system ng Pilipinas. Pagkatapos ay sakalang tatalakayin ang posibleng paghihi sa kanya ng Amerika. Hindi dapat questioning. Nakaangkla ang kaso sa Pilipinas sa reklamo ni alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan ni Quiboloy. Masaya man sa kanyang pagkakaaresto, patuloy umano siyang hinaharas online ayon sa kanyang abogado. Dagdag nito, mailap man, tila mahahabol na ang hustisya at naghahanda na sila sa pagharap kay Quiboloy at iba pang kapwa-akusado sa korte. Pinag-aaralang ilagay siya sa Witness Protection Program ng Justice Department. Ikinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Quiboloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng quarters ni Quiboloy, lalong-lalo na yung mga minors. November 10, 2021, nang ilabas ng isang korte sa Amerika ang warrant of arrest laban kay Quiboloy para sa kasong may kinalaman sa sex trafficking, conspiracy at cash smuggling. Matapos ang 8 araw ay isinapubliko ang sakdal laban kay Quiboloy at iba pang akusadong miyembro ng KOJC. February 2022, inilabas na ng FBI ang wanted poster ni Quiboloy. Habang Marso ngayong taon naman, iniutos ng isang hukom sa California na isapubliko ang mga arrest warrant. Sa parehong buwan din nag-umpisa ang legal proceedings ng Davao City Prosecutor's Office para sa mga kasong sexual at child abuse ni Quiboloy, pati ang paghahain ng kasong qualified human trafficking sa isang korte sa Pasig. April 1 nang ilabas ng korte sa Davao ang arrest warrant laban kay Quiboloy para sa kasong sexual at child abuse. April 11 naman, inisyu ng Pasig RTC ang arrest order para sa qualified human trafficking case. Mayo naman, inilipat sa Quezon City RTC lahat ng kasong hinaharap ni Quiboloy sa Davao RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Nitong Agosto naman, ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account, property, mga sasakyan at isang aircraft ni Quiboloy. Pinalawig ang utos na yan ng 6 na buwan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Kanina rin po ay naibalik na sa mga korte ang mga warrant para kay Pastor Apollo Quiboloy. Kabilang na po ang sa Pasig RTC Branch 159.